Hello guys! Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang listahan natin ng best prepared stock sa PSE. So kung isa kang long-term investor na mahilig sa passive income or dividend investing, sana makatulong sa iyo itong video na ito. Una, alamin muna natin what is prepared stock. So prepared stock is a type of stock that has characteristics of both stocks and bonds. Like bonds, prepared shares make cash payouts often at a higher yield than bonds, while offering higher dividend returns and less risk than common stock. So kumpara sa common stock, prepared stock have low risk since mas mababa yung trading volume niya or mas less yung volatility. Although meron pa rin siyang enough volume para mabenta mo yung shares na hawak mo kung gugustuhin mo. And regarding sa dividends, mas pinaprioritize ng mga company na bigyan ng dividends ang kanilang mga prepared stockholders kumpara sa mga common stockholders, although walang voting rights ang mga prepared stockholders. At kumpara naman sa bonds, prepared stock have higher yield since majority ng mga bonds ay merong interest na 4 to 5%, while majority ng mga prepared stocks ay kaya tayong bigyan ng at least 5 to 7% na dividend yield. And regarding naman sa tax, for bonds, every time na makaka-receive ka ng interest, kakaltasan nila ito ng 20%. While for prepared stocks, every time na makareceive ka ng dividends, kakaltasan lamang ito ng 10%. So when should you invest in prepared stock? So it depends on your risk tolerance and investment goals. So kung okay ka na sa 5 to 7% dividend yield every year, pwede mong i-consider ang prepared stock. Pero kung gusto mo ng medyo high risk and high reward na investment, pwede mo i-consider ang common stock. So for me, the best time to buy prepared stock is upon its listing. Since kapag nag-mature or i-call back ng company yung kanilang prepared shares, bibilhin nila yon same sa offer price. Or kapag bumagsak yung price ng prepared stock kung saan kaya kanya nang bigyan ng mas attractive na dividend yield. And who usually buys prepared stocks? So una na nga dyan ang mga institutions na nagbabulk buying sa offer period. Kesa itanggan nila yung cash nila sa bangko, ini-invest nila ito sa prepared stock to get some profits through dividends. So nandyan din yung mga retired workers na nakafocus na sa low-risk investment at mga taong gusto ng passive income. Pero syempre, meron pa ding risk ang pag invest sa prepared stock since yung dividends nila ay nakadepende pa rin sa income ng company. So kapag hindi maganda yung income report ng company or kapag nabaon sila sa utang, pwede nilang i-cut or i-suspend yung dividends ng prepared stock. So dahil may idea na tayo kung ano ba ang prepared stock, ngayon naman ibabahagi ko sa inyo ang listahan natin ng best prepared stock sa PSE. So ang una sa ating listahan, PRF3A or Petron Corp Perpetual Prepared Series 3A. So for 2022, nagbigay sila ng total dividends na 68.713 pesos. Sa current price na 1,010 pesos, bibigyan niya tayo ng 6.80% dividend yield. So next sa ating listahan, SMC2F or San Miguel Corporation Series 2F Prepaid. So for 2022, nagbigay sila ng total dividends na 5.1054 pesos. Sa current price na 75 pesos, bibigyan niya tayo ng 6.81% na dividend yield. So next is DDPR or Double Dragon Properties Corporation Prepared. So for 2022, nagbigay sila ng total dividends na 6.4778 pesos. Sa current price na 93 pesos, bibigyan niya tayo ng 6.97% na dividend yield. Next is PRF3B or Petron Corporation Perpetual Prepared Series 3B. For 2022, nagbigay sila ng total dividends na 71.383 pesos. Sa current price na 1,010 pesos, bibigyan niya tayo ng 7.07% na dividend yield. So ang last sa ating listahan ay PNX3B or Phoenix Petroleum Non-Voting Prepared 3B. Yung total dividends na ibinigay nila for last 12 months ay 8.2669 pesos. Sa current price na 88 pesos, bibigyan niya tayo ng 9.39% na dividend yield.
But I think nakahold yung pagbibigay ng dividends ng PNX3B dahil nga sa debt or utang ng Phoenix Petroleum. So gaya ng nabanggit natin kanina, pwedeng i-cut or i-suspend ng company yung dividends ng kanilang prepared stock once na mabaon sila sa utang o hindi maganda yung kanilang income report. That's why mahalaga na tignan nyo rin yung fundamentals ng company na nag-issue ng prepared stock. So overall, prepared stock is for long-term investor na gusto ng passive income through dividends. And I think mas maganda pa rin investment to kesa ilagay mo lamang yung pera mo sa savings account. And always remember na the best way to get rich is to do it slow, sa tamang paraan kung saan nabibuild mo rin yung skills and knowledge mo. So bago natin tapusin itong video na ito, gusto ko lamang ibahagi sa inyo yung tools na ginawa ng kaibigan ko na pwedeng makatulong sa inyong investing journey. So shoutout muna kay Boss Simon at sa Team Solid. So dito makikita natin yung list ng ilang stocks at yung valuation nila. Nandito rin yung dividend yield na kaya nilang ibigay sa kanilang current price. At naglagay din siya ng additional tab for real estate investment trust companies at mga prepaid stock. Meron din ditong for market summary na pwede talaga makatulong sa inyong investing journey. So libre lang ito guys or free, kaya kung value or dividend investor ka at medyo busy ka sa iyong trabaho, malaki ang maitutulong ng tools na ito sa iyo. So ilalagay ko na lamang yung link ng tools sa description ng video na ito at kung may question ka about dito, kindly comment down below. So ayun lamang guys, sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Kung nakatulong man, please don't forget to like this video at kung bago ka naman sa ating channel, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga future videos na ipopost natin. Maraming salamat po.